Kasi nga dito, tungkol yan dito. Ito ba yung ano niyo, ito ba yung sinasabi niyo na si Sara ni Digong ay tuluyan ng kumampi sa kasinungalingan? Kung anong sinasabi ko mga kapatid, ito kasing si Sara Duterte ay naglabas ng kanyang opisyal na pahayag. What? Naglabas ka ng opisyal na pahayag? Samantalang yung sa WPS, bakit wala ka man lang reaksyon? Ano ang Bakit wala ka meron? Mukhang nakakapagtaka naman yata yan. Ma'am Jenny Howard, number 87. Thank you, thank you. Kaloya Love Sapphire, thumbs up. Hello, hello, hello. Parang ano nga ba yung kaya? Tara, busisiin natin. Eto ba? Luis, go na ha. Go na. Ito ba ang kanyang pahayag? Official statement mula sa pangalawang pangulo ng ating bayan. Ay, Muslim ba? Muslim ba si Sara? O nagpapasip-sip lang sa mga kapatid natin mga Muslim? Ang ating mga kapatid na Muslim, hindi yata kumakampihan sa sinungaling. Pero bakit ang Vice Presidente? Assalamualaikum. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino sa sumusuporta at nakikisa sa laban. Laban ng kasinungalingan, laban ng katarantaduhan. Yan ba ang sinusuportahan ng pangalawang Pangulo ng ating Pilipinas? Kakaiba yan. Samantalang yung mga naapi sa ating bansa ng mga Philippine Coast Guard ay hindi man lang niya may pagtanggol. What? Noong December 5, ikinulong sina Dr. Badoy at Ka Eric sa House of Representatives matapos na sila ay manindigan. Manindigan sa karapatan? Manindigan, kasinungalingan, pagbibigay ng aligasyon na hindi naman patunayan at hindi pagbabanggit ng source kung saan galing yung kasinungalingan. Yan na ang sinusuportahan ng Vice Presidente. Tama ba ako? Iboboto mo pa ba to? Para karapatan makapagbayad, malayang pagpapahayag, pag-aabuso sa karapatan at kalayaan sa pagpapahayag kahit gamit ang kasinungalingan. Kahanga-hanga ang tapang, asa ng tapang doon? Pagiging tapang ba ang pagsasalita paninira sa isang kawani ng gobyerno na walang basehan? Yan na ba ang kaisipan ng ating Vice Presidente? Wow! Manindigan ay para sa ating karapatan. Hindi namin karapatan yun. Baka karapatan ninyo sa kasinungalingan, Vice Presidente. Kahanga-hanga ang anong kahanga-hanga? Hahangaan mo ang kasinungalingan? O baka naman humahanga ka dahil nasisira ang iyong napipintong kalaban? Di ba, Vice President? Simbolo sila ng bayan na naninindigan ng tama. Alin ang tama doon? Alin ang tama doon sa ginawa ni Ka Eric at saka ni Badoy? Tama na ang pagsisinungaling? Yun na yung bagong definition mo ng tama? Wow, galing talaga. Ang galing talaga ni Vice Presidente. Ang inang yan. Be proud! Be proud, Davao! May nagawa ko yung Vice Presidenteng tukmul, hindi alam ang tama at mali. Kasinungalingan, kinabibiliban, kasinungalingan, pinagtatanggol, kasinungalingan, iniidolo dahil nasisira ang kalaban ni Sara Duterte. Okay, una nang magpakitang katapangan na pala ngayon ng kasinungalingan. Yan na pala ang bagong definisyon ng isang makabayan. Ang manira ng manira na walang basehan. Diba? Walang nyambay. Kinikilala natin, magigiting na retired Philippine Military Academy at alumni ng ating miyembro. Sandali, meron ako dyan mamaya. Meron ako dyan na debunk dyan. Dito muna tayo. Maraming salamat. Nagpapasalamat ka pa sa kasinungalingan ng iyong mga kaalyado. Sabi ko na nga ba, kahit na anong mangyari, si Duterte ay kaalyado ng isang manyakis na pastor. Hi, Mario Lidan, shout out. Ito yung nakakatakot. Mama Mortua, hello, hello, hello. Ito yung nakakatakot sa isang lingkod bayan na tila kabaliktaran ng alam sa tama at kamalian na mas inuunang proteksyonan o kaya ipagtanggol o kaya depensahan o suportahan ang mga taong gumagawa ng kasinungalingan at kalokohan sa bayan. Kawawang nilalang, bata ka pa. Hindi ka pa pwede maging presidente.
Kabagi shoutout, kung ganito ang ipinapakita mo na ugali, Jerome Magno shoutout, kung ganito ang pinapakita mo, hindi ka pa dapat maging leader. Wala ka pa. Wala ka sa kalingkingan ni BBM. Malamang, kapareho mo yung ama mo. Yung ama mo. Kapareho mo yan. Na kahit mali, yun ang sinusuportahan. Hindi ka magiging effective president. You will not be a effective leader. Pag ikaw ang naging presidente, magyayabang niya mga yan, kahit na sino, aapihin, kahit na sino, pagbibintangan, just because you are there, ready to support them and protect them at all times. Nakakahiya ka. Nakakahiyang vice-presidente to. Vice-presidente pa, hindi pa alam ang ginagawa. Puta ka na, kasinungalingan. Tama, tapat sa bayan. Makabayan, kasinungalingan. Wow, ang lupit. Sayang ka. You destroyed. Tama yung sinabi ni Kibuloy. Ikaw mismo sumira ng political career mo. This is the end of your political career. Kung ngayon, Flaco Ryan Quillesa, hello. Lucia Medina, late. Hindi pa, okay pa po yan, ma'am. Kung ngayon pa lang, ganyan nga wala na. DDS, you must be proud that your president ay hindi alam i-distinguish sa tama at mali. Mas ninanais niyang kampihan ng mga mali dahil ang benepisyaryo, ang magbebenepisyo sa paninira ni Badoy at ni Eric Celis kay First Gentleman, kay House Speaker ay si Sara. Si Sara ang benepisyaryo nito. Lahat ng kasinungalingan ng SMNI, si Sara lagi ang benepisyaryo. Pero bumaliktad yan. Babaliktad yan bukas. Lalaklakin na naman kita. Okay? Hailey Valerio. Hello po sa inyo. Kaya